Magandang buhay po at welcome po muli dito sa aking channel. Ngayon naman po ang aking pong ituturo ay how to determine the equation of a quadratic function given po yung values of x and y. Kagaya po ng table na ito, we have values of x and the values of y. So, paano po kaya i-calculate yung kanyang equation? So, yan po ang aking tuturo sa inyo step by step. Okay? So, determine the equation of the quadratic function represented by the table of values below. Magpipresent po ako ng 2 examples upang sa ganon ay maintindihan po ninyo yung lesson. Pero bago po magpatuloy o mag-present ng examples, click lang po muna ang like and then kung bago ka po sa aking channel, click mo ang subscribe and notification bell upang sa ganon ay ma-update ka sa iba pang video tutorial na aking i-upload sa mga susunod. Sa ngayon po ay nagagawa po ako ng mga learning tasks at performance tasks sa mga susunod na lesson. Okay, so we have number 1 example. We have the table of values for x and y. So paano po natin makakalculate yung equation ng quadratic function given po yung table na yan? So first po ay take any 3 ordered pairs from the table. So when you say ordered pairs, yan po ay point kapag ginrap po natin sa Cartesian plane. Ano po? So kuha po tayo ng tatlo. We have 5 pairs. So, mamili po tayo. So, ang pipiliin ko po, kukuha po ako ng negative values of x para may negative example po tayo. So, yan po yung gagawin nating point 1. So, ang point 1 po natin ay negative 1, 4. And then, wag pong kakaligtaan na isa po sa kukunin natin sa tatlo ay the value of x is equal to 0 kapag given. Ano po? So, madali lang po kasi yan. So, ito po yung point 2 natin, 0, 3. And, yung point 3 po natin ay, ito po, kuha po tayo ng positive. So, 1, 4. So, yan po yung gagawin nating point 3. So, ano po yung gagawin natin sa ordered pairs na yan? Yan po ay isa-substitute po natin sa ating standard form ng function y is equal to ax squared plus bx plus c. So, ang purpose po natin dyan ay kumuha po ng equation at sa equation, kukuha po ng value ng a, b, at c. At kapag nakuha po natin yung value ng a, b, at c, yan po yung sasubstitute natin sa standard form para makuha po natin yung equation ng quadratic function. Okay, so kuha na po tayo ng ating equation using the first ordered pair or first point. Substitute po natin sa ating standard form ng quadratic function. So ano po yung sasubstitute natin? Yung point 1 po natin. Yung first number po sa ordered pair ay x at yung second number ay y. So substitute po natin yung y. Y is 4. So sa tapat ng y is 4 is equal to a times x squared. Ang x po natin ay negative 1. So negative 1 squared plus b times x. What is x? Again, negative 1. So b times negative 1 plus c. And then, if you notice, wala na po yung x and y. Ang natitira po dyan ay a, b, and c. Okay, so let's simplify. 4 is equal to, simplify po natin yung negative 1 square. So a, negative 1 square is positive 1. Plus, b times negative 1 is negative 1b plus c. Then, simplify. A times 1 is 1a or pwedeng a na lang po. Then, yung plus negative 1b, positive times negative is negative, kaya negative 1b or negative b na lang yan. So, minus b plus c. So, yan na po yung ating first equation. 4 is equal to a minus b plus c. Okay, so kuha po tayo ng second equation using the second point or second ordered pair, 0, 3. Again, yung first number dyan ay x, 0, at yung y po dyan ay 3. Okay, so substitute po natin sa ating standard form. Again, yung y po ay 3, so 3 is equal to a times x squared. So, ang x po natin dyan ay 0, so 0 squared plus b times x is 0 again, plus c. And then, simplify po natin. 3 is equal to a, 0 squared is 0, plus b times 0 is 0, plus c. So, simplify. 3 is equal to a times 0 is 0, plus 0, plus c. So, 3 is equal to, so 0 plus 0 plus c. So, c na lang po yung matitira dyan. So, yan po yung ating
second equation. But if you notice sa ating second equation, nakuha na po natin yung value ng C, which is 3. So ilagay po natin dun sa taas. So ang value ng C po natin ay 3. For the third equation, gamitin po natin yung third ordered pair or point 1, 4. Again, yung first number dyan sa ordered pair ay x, yung pangalawa ay y. Substitute po natin sa ating formula. Y is equal to x squared plus bx plus c. So, ang y po natin dyan ay 4 is equal to a times x squared. Ang x po natin again dyan ay 1. So, 1 squared plus b times x is 1 plus c. So, simplify. 4 is equal to a times 1 squared is 1. So, a times 1 plus b times 1 is 1b or b plus c. Then, simplify. A times 1 is 1a or pwedeng a na lang plus b plus c. Yan na po yung ating third example. 4 is equal to a plus b plus c. Okay, so meron na po tayong 3 equation. Lagay po natin dito. That is the first equation. Ito po yung second equation. And this is the third equation na nakuha po natin mula po dun sa tatlong ordered pairs. Okay, so after po tayo makakuha ng 3 equations, ay mag-eliminate po tayo para makuha po natin yung value ng a, b, and c. But if you notice, yung pong c ay nakuha natin, ang hahanapin na lang po natin ay a and b. Pero kailangan po natin gumawa ng isa pang equation upang sa ganon ay makuha po yung value ng a and b. Kunin po natin yung equation 1 at equation 3 kasi kompleto po yung a, b, and c. Hindi po pwede yung equation 2 kasi c lang po yung kanyang variable. Okay, so using the two equations, yan ay i-eliminate po tayo. Paano po mag-eliminate ng variable dyan? You're going to add the two equations. Okay, if you're going to add, yung a plus a is 2a, and sa b, negative b plus b, if you notice, negative and positive, magkapareho po yung term, so you're going to cancel. And then yung c plus c is 2c. Since positive po siya, yan po ay plus 2c is equal to 4 plus 4 is equal to 8. So, yan na po yung ating equation. 2a plus 2c is equal to 8. Yan po yung gagawin nating equation 4. Okay, so after po tayo makakuha ng equation 4, and if you notice sa ating equation 4, dalawa na lang po yung ating variable. So, ang purpose po natin dito ay kumuha po ng value ng a, b, and c. At yung c po ay meron na pong value, which is equal to 3. So, pwede pong gamitin yung equation 4, 2a plus 2c is equal to 8. Substitute po natin yung value ng c para makuha po yung value ng a. So, try po natin. So, 2a plus 2 times, ang c po ay 3. So, 2 times 3 is equal to 8. And then, simplify. 2 times 3 is 6 is equal to 8. If you notice, 6 and 8, pareho pong constant. Pagsamahin natin sa right side, idala natin yung 6 doon. So, 2a is equal to 8 plus 6 siya. Pag pumunta sa kabila, nilipat sa kabila, magiging minus 6. Then, simplify. 8 minus 6 is 2. So, 2a is equal to 2. Ano ang value ng a? Divide mo lang yan by 2 to both sides of the equation. So, 2a divided by 2 is 1, or a rather, and 2 divided by 2 is 1. So, ang value ng a po natin ay 1. Ilagay po natin sa taas that a is equal to 1. Nakuha na po natin yung value ng a at value ng c. Ang kukunin na lang po natin ay value ng b. So, para po makuha yung value ng b, ay gumamit po tayo ng isang equation. It's either equation 1 or equation 3 kasi yun po yung kompleto ng variable na a, b, and c. So, ang gagamitin ko po dito ay equation 1. So, ito po. Substitute po natin yung a is equal to 1 at c is equal to 3 para makuha po yung b. Okay, so substitute po natin. 4 is equal to, ang a po ay ito, 1 minus b plus, ang c po ay yun, 3. Yan. So, if you notice here, ay b na lang po yung variable. If you're going to simplify, makukuha po yung value ng b.
So this become, simplify, 4 is equal to, yung 1 at 3 ay ilipat natin sa left side, isama natin sa 4. Kaya yung 1 ay positive siya, magiging minus 1. Yung 3, plus siya, magiging minus 3. Is equal to, ang maiwan sa right side ay minus b, kaya negative b. Okay? And then, 4 minus 1 minus 3. 4 minus 1 is 3. 3 minus 3 is 0. So, 0 is equal to negative b. So, since negative po siya, pwede pong tanggalin yung kanyang negative sign. 0 is equal to b or b is equal to 0. So, yun na po yung value ng b natin. Lagay po natin sa taas that b is equal to 0. Okay, so after po makuha yung value ng a, b, and c, ito na po yung last step. Substitute po natin yung a, b, c na yan na values dito po sa ating standard form. So, y is equal to, ang a po ay 1 times x squared plus ang b po ay 0. So, 0 times x plus ang c po ay 3. Then, simplify, y is equal to 1 times x squared. Kapag ang numerator ay 1, pwede pong tanggalin, kaya x squared. Then, plus, if you notice, 0 times x, 0. So, wala na yan. And then, yung 3 na lang po. So, yan na po yung equation of the function represented by the given table of values. So, kayo na po ang mag-solve ng table 2. Pwede po ninyong i-comment sa comment box at check po natin kung tama po yung inyong sagot. Okay, so salamat po sa inyong panood. Nawa po ay natulungan ko kayo sa inyong aralin. Kung meron po kayong katanungan, comment lang po sa comment box at hintayin po ninyo yung aking reply. Be sure lang po na kayo po ay nag-like at nag-subscribe upang sa ganun kapag ako po ay nag-reply ay manonotify po kayo.